Yo, what's up mga boss? Welcome sa ating YouTube channel. For today's video lang mga boss na tayo-share sa inyo na tips sa about sa mga sprocket combination mga boss. No? Meron tayo ditong sprocket na nabili mga boss at para sa ating XRM na si ASCII. Saka meron din tayong chain dito mga boss. Yan, 428 tapos 110 yung kanyang size TTR ito na boss. Share ko lang sa inyo kung anong the best na sprocket gamitin para sa ating mga motor mga boss. Sa mga manual lang, to na motor, hindi po kadong kasali yung mga automatic, no? Dahil sa mga Honda Beat or Mini. Alright mga boss, share ko lang sa aking mga experience dito sa aking mga nagamit na mga sprocket mga boss. Disclaimer lang boss, hindi po tayo expert sa mga ganitong mga review. Mga is based lang po sa ating mga experience sa paggamit ng mga engine sprocket or mga sprocket natin. Based lang po sa ating mga experience. Una tayo sa standard sa ating mga motor mga boss, sa ating XRM 125. Ang ating standard kasi ng ating XRM 125 is 3814 ang ating standard ng sprocket. Sa engine natin is 14, tapos sa likod naman is 38 sa ating XRM 125. Saka yung mga bago na din mga RS ngayon is 38 yan. Yung mga RSFI 125 is 38 yung standard ng standard. Yung RS 125 carb is 3714 na tayo mga boss, no? Correct me if I'm wrong. So nandun sa size ng kanilang standard na sprocket. Una tayo sa stock na sprocket mga boss. Ano bang advantage sa standard ng sprocket saka yung ganito na sprocket? Meron tayo dito 36 tapos 14 yung ating engine sprocket. Ito una tayo sa standard mga boss, 3814. Ang 3814 mga boss is maganda siya sa yung paahon na kalsada ba, yung paahon na daan, tapos malakas siya sa paahon. Ang disadvantage niya mga boss is sa patag. Para siyang naghanap pa siya ng kasunod na gear ba, kasunod na chip gear. Ang tawag doon is susunod na chip gear. Yun ang advantage ng standard na sprocket sa ating Honda XRM. Unlike dito sa ating nabili ngayon na 3614 na combination, is maganda siya sa patag, saka yung sa paahon. Okay naman sa paahon, kaya naman niya yung mga paahon, pero hindi yung masyadong tuktok na talaga na paahon, hindi na yun niya kaya. Kasi ito yung sa 36 na combination saka 14 mga boss, no? Actually mga kuha na ako ginagamit ko, mga 3 years na siguro akong gumagamit nito, o mga 5 years na ata. Dati standard ko yung gamit ko, tapos na pudpud na yung standard niya, tapos napalit ako dito ng 36 na combination ito para 14 na combination engine sprocket. Maganda naman yung itong sprocket na 3614 na combination kasi mas komportable kang mag-drive, smooth na yung takbo, parang hindi na siya naghanap ng kasunod na gear mga boss, no? Hindi na siya naghanap ng kasunod na gear para mag-change ka na ba na another gear. Unlike dun sa sabi ko na kanina, yung standard, naghanap talaga siya ng another chip gear tawag doon is kasunod na gear. Pero good naman siya sa akyatan, sa patag lang, sa
talaga siya may problema siya, parang sa Tagalog Bisaya is nul sa padalon ba, nul sa padaganon. Sa mga mayroong SRM dyan 125, no, ang magandang ratio talaga ng ating SRMS combination is 36-14. Smooth lang siya dalhin, smooth lang siya patakbuhin, hindi naman siya hindi siya naghanap ng gear, change gear, anong pan pa dyan. Goods na goods ito sa ating mga Honda SRM. Pwede din to sa mga wave 100, wave 125, maganda din yung kombinasyon. At saka yung 34 nito, merong 34 nito mga boss, is malakas siya sa patag. 34-14 na kombinasyon, malakas siya sa patag. Pero sa paahon naman, hindi niya kaya yung paahon. Pangpatag lang talaga yung kombinasyon na 34-14 na kombinasyon. Kahit magpalit ka pa ng 34-13, ganun pa rin. Mahina talaga siya sa paangat na kalsada mga boss, no? Punta naman tayo sa 32-14 mga boss, no? Base sa aking experience, lahat ko na mga size ng engine sprocket is na try ko na. Yung 40 na lang hindi ko na try kasi sobrang laki na yung 40-14 malaki na yun, hindi na pwede yun. Siguro sa mga matuktok na daan na yun, yung mga paangat na talaga na daan na yung pataas na talaga yung paahon na ganyan ba, no? Ito na lang tayo sa ating combination na ratio is 36-14. Goods na yan sa ating mga XRM 125, Wave 125, Wave 100, ano mang klase sa mga motor na manual dyan. Kuwan lang sa mga Barako, sa mga Badja. Sa mga Badja is malaki talaga yung mga sprocket nila, nasa 42 na yun, 42 saka 13 yung engine sprocket. Goods na din yun sa mga Badja na mga motor, yung may clutch ba. Ito sa atin is maganda na itong combination, no? Best combination na to para sa akin, ang 36-14 na ratio combination dito sa ating mga Honda XRM 125 or mga FI man dyan. Goods na to, ganitong combination na sprocket. 36-14 mga boss, maganda na itong combination. Tapos kung meron kayo dyang ganitong chain mga boss, ng itong ganina, piliin nyo lang yung TKR na brand, no? Yan. TKR baka naman, no? Slimmer po mga boss, hindi po ito sponsor lang, hindi po ito sponsor ba, sila po ito sa ating mga i-review ko lang itong aking nabili. Kasi papalitan na natin yung kadina ni Asyong kasi food na yung sprocket ni Asyong. Palit na natin to, itong bago natin binili. Ito namang brand na TKR na kadina is tatagal siya ng mga 1 year. Kaya niya ng 1 year, abutin pa ng 1 year. Sobra pata ng 1 year. Sobrang tibay nito kasi ayan, ang original talaga siya ng TKR mo. Nakita nyo, original talaga yung TKR. Kaya goods na goods ito gamitin. Alright mga boss, yun lang siguro yung ating topic ngayong araw na to, magpapag-review ng best sprocket para sa ating mga Honda XRM 125 sa mga manual na motor dyan. Ito yung best talaga na combination ng sprocket. Alright mga boss, kung bago pa lang ka sa aking channel, please like, share naman at subscribe. Pakipindot mo yung notification bell para lagi kang updated sa susunod na video na aking i-upload mo. Shoutout pala sa lahat na ng mga kasama nating vloggers
Uy Tripping Vlogs, DJ Papa Japs, Trip ni Boss Joe, Uy Pasiaw, tsaka kay ni Idol Isprakatak TV. Maraming salamat sa lahat po ng Team Sword, kay Mama, kay Tita Au, big love shout out no, sa lahat ng nakasalang sa challenge ngayon. Silang big love shout out din ng John D official, kay nila Kakidirang Inday, Mutianon Vloggers, Pinyan Vloggers, sa lahat na lang na mga kasama nating mga vloggers, mega love shoutout po sa lahat. Maraming salamat. God bless po, and kita sa susunod na vlog. Bye bye, peace out.